pagpanaw ng tinaguriang superstar ng pelikulang Pilipino, si Nora Honor o Nora Cabaltera Villamayor sa tunay na buhay noong April 16, 2025 sa edad na 71, ay nagluluksa ang buong industriya ng showbiz. Ayon sa anak niyang si Ian De Leon, she passed away peacefully last night, April 16, surrounded by those who love her the most. Sa isang panayam, ibinahagi ni Ian na si Nora ay sumailalim sa isang medical na operasyon. Matapos nito, nahirapan na siyang huminga at mula roon ay tuluyang bumagsak ang kanyang kalagayan. Isinilang si Nora noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Isa siya sa 10 magkakapatid. Lumaki siyang salat sa buhay. Nagbenta siya ng mani at malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station. Pero sa murang edad, tinuruan siyang umawit ng kanyang lola Teresa. Ang unang kantang natutunan niya ay The Way of a Clown. Taong 1967, sa edad na 14, sumali siya sa Tawag ng Tanghalan. Sa unang subok, natalo siya, pero sa pangalawang pagkakataon, siya ay nanalo at naging kampyon. Iyon ang simula ng kanyang pagiging bituin. Matapos niyang tanghaling kampyon sa singing contest, lumipat si Nora sa pag-arte. Una siyang lumabas sa pelikulang All Over the World noong 1967. Mula noon, mahigit 180 movies ang kanyang ginawa. Pinakasumikat ang kanyang pagganap bilang si Elsa sa pelikulang Himala noong 1982. Ang eksenang walang himala ay tumatak hindi lang sa kasaysayan ng pelikula kundi sa puso ng mga Pilipino. Noong 1995, siya ang kauna-unahang Pilipinong aktres na nanalo ng Best Actress sa Cairo International Film Festival para sa The Floor Contemplation Story. Siya lamang din ang aktres na gumanap sa ilalim ng direksyon ng 4 na pambansang alagad ng sining sa pelikula, sina Gerardo de Leon, Lamberto Avellana, Lino Broca at Ishmael Bernal. Ang tambalan nila ni Tirso Cruz III o kilalang Guy and Pip ay naging sobrang sikat. Sa isang interview, inamin ni Nora na minahal niya talaga si Pip. Samantala, ikinasal naman sila ni Christopher De Leon noong 1975. Nagkaroon sila ng anak na si Ian at nag-adapt ng iba pang anak, sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Naanal ang kanilang kasal noong 1996 pero nanatili silang magkaibigan. Sa huling bahagi ng 1980s, lumipad si Nora patungong Amerika. Ayon sa mga ulat, ito ay dahil daw sa stress, kontrobersiya at di umano'y problema sa droga. Naugnay din siya kay John Rendes, isang rapper na tinatawag niyang special friend. At di umano'y siya ang nagiging dahilan ng tensyon sa pagitan ni Nora at ng kanyang mga anak. Lumabas rin sa mga ulat na 2 beses di umano nagpakasal si Nora sa Las Vegas. Una kay Richard Merck at pangalawa sa manager niyang si Nori Sayo. Bagaman mariin itong itinanggi ni Nori at sinabing magkahiwalay ang kanilang tirahan at hindi pinapayagan ang same-sex marriage sa bansang kanilang tinutuluyan. Noong 2005, inaresto si Nora sa Los Angeles dahil sa pagdadala ng ipinagbabawal na gamot. Nag-plead guilty siya dito, nagbayad ng multa at sumailalim sa rehabilitation. Tinapos niya ito at kalaunan ay nabura rin ang kaso. Bumalik si Nora sa Pilipinas noong 2011 at muling namayagpag sa kanyang pagbabalik. Noong 2022, ginawaran siya ng titulong National Artist for Film and Broadcast Arts. Mula 2022 hanggang 2025, madalas siyang isugod sa ospital dahil sa hirap sa paghinga. Nawalan rin siya ng boses matapos ang isang operasyon sa Japan, isang bagay na labis niyang ikinalungkot. Noong masira yung boses ko, sinira nila parang sinadya, ani Nora sa isang panayam. Sa interview noong February 2023, ibinahagi ni Nora na halos mamatay siya matapos bumagsak ang kanyang oxygen level. Dinala siya sa ICU at doon siya muling nabuhay. Dahil sa kanyang kalagayan, umatras siya sa kanyang party list candidacy at mas pinili niyang manahimik at ipahinga ang sarili. Si Nora Honor ay hindi lang artista, isa siyang alamat, isang inspirasyon, isang kwento ng tagumpay sa kabila ng kahirapan.
She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength, and warmth, ayon pa sa kanyang anak na si Ian. Sa pagpanaw ni Ate Guy ay malaking puwang ang kanyang iniwan sa mundo ng pelikulang Pilipino at sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Muli, kami po ay nakikiramay sa kanyang mga naulila.